Nako, patindi ho ng patindi itong problema natin sa ekonomiya dito po sa Pilipinas. At dahil sa patuloy ho, di ba, yung issue po sa malawakang korupsyon dito po sa ating bansa at hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin hong nag-aabang ang lahat ng mga Pilipino at maging ang mga negosyante. So napakatindi ho nito at ayon mismo kay PCCI Chairman at ECOP President, yung Employers Confederation of the Philippines at kilalang negosyante na si Sergio Luis Ortiz, na ang sabi niya ho, yung investment, yung pamumuhunan, halos zero. So ibig sabihin, walang gumagalaw at walang pumapasok na pamumuhunan dito po sa ating bansa. So matindi ho ito. At kapag ganito ho, magpapatuloy, talagang lalong lulubog po ang Pilipinas dito po sa pangyayaring ito. Grabe ho, di po ba? So napakatindi ang mga nangyari dito po sa ating bansa. At na kung saan ay ito po ang sinasabi, dulot pa rin ho ng, ng matindihong pangyari at yung malawakang korupsyon dito po sa ating bansa. So ayon mismo yan sa negosyanteng si Sergio Luis Ortiz at talagang grabe ho. Mamaya, talakayin din ho natin, yung mga epekto ho niyan at alam nyo, tuhog-tuhog po ito mga kababayan, yung epekto na yan sa patuloy na pagsama ng ating ekonomiya. Kung walang papasok ho na investment dito po sa ating bansa, yung mga investor ay nakatunganga lang at nagaantay kung ano ang, di ba, kalalabasan itong ginagawang investigasyon, wala pong mangyari. So sabi ho, halos zero. Talagang wala. Alaws. Talagang ang mangyayari ho rito, talo ho tayo mga Pilipino. Panoorin ho natin itong si Ginoong Sergio Luis Ortiz sa kanyang pahayag na kung saan ang sabi niya, zero. Zero po at wala po pumapasok na investment dito po sa ating bansa dahil sa takot ho yung mga investor at bukod dyan ay nag-aabang kung ano ang magiging resulta ng investigasyon ng Marcos Jr. Administration dito po sa nabisto ho na napakalawak ho at sistematiko na nakawan sa Pondo ng Bayan na partikular itong mga proyektong pang-infrastruktura tulad po nitong yung flood control projects na ito. Ito, panoorin niyo ho mga kababayan, ito pong chairman ng PCCI at presidente ng ECOP, yung Employers Confederation of the Philippines, si Ginoong Sergio Luis Ortiz. Panoorin po natin si Ginoong Ortiz dito po sa kanyang pahayag na halos zero ang investment wala hong pumapasok dito po sa ating bansa. Ito po si Ginoong Ortiz. Iwanan tayo despite the effort of the government to attract investment. Sabi nga namin nung araw, noong mga 2023, yung sa Philippine Chamber of Commerce, marami pupunta sa amin na investors, naghahanap ng parte, mga 2-3 beses sa isang linggo. Ngayon halos zero. Yung mga kausap namin na mag-i-invest, medyo hold pa sila. So in short talaga medyo mabigat ang tingin nila sa atin ngayon. Hindi tayo naumpisahan dyan ito nung una. Ang issue lang sa atin ay yung mga red tapes na tapos yung mga policy changes. Ngayon, napasukan pa nung mga anomalies, siyempre, yung tapos palawak pa yung investigation. Sabi nga namin, ang pinag-umpisahan dyan, yung budget ng 2025, na dapat yan address sila, kung ano pa tinitignan, pinalalawak pa siya. Pati yung mga investors abroad, di naniniwala matatapos natin kinagat yan. Sabi nga ni Confucius, if you chase 2 rabbits, most probably you will lose both of them. So, yun ang sinasabi namin. Mag-focus lang sila dito sa mga anomalies at para yung kumpiyansa ng mga investors bumalik. So, yan po ang pahayag ni Ginoong Ortiz. At ang sinasabi niya, talagang nag-aantabay. Ibig sabihin, parang kumbaga sa wait and see attitude. Ito hong mga negosyante dito po sa ating bansa. Alam nyo, kung ganyan ho,
na mangyayari na wala pong pumapasok na investment, alam niyo na kung ano magiging resulta. Patuloy na sasama at malulugbok po yung ating ekonomiya dito po sa ating bansa. At sa katunayan ay, di ba, bagamat ngayon nagsasagawa pa rin ng investigasyon at may mga report na, di ba, may mga kinasuhan na, pero ang iniintay po malaking isda di ba? Yung dating House Speaker, yun po ang isa po sa mga inaantay. Pero wala po mukhang hindi ho ata tatamaan sa ngayon. At dito ho mga kababayan ay base po sa pinakahuling report. Ito ho, kung walang investment, so hindi po lalago ang pamumuhunan o negosyo dito po sa ating bansa. Ano magiging dahilan po nito? So, dadami po ang walang trabaho. Kasi alam niyo, pag malakas po ang pagpasok ko ng investment dito po sa ating bansa, siyempre may expansion, no? I-expand ho ng mga negosyante yung kanilang negosyo, ang pangunahing sangkap po niyan, kukuha ng tao. So, dadami po ang mga may trabaho. Pero ngayon ho, eto ho, sa pinakahuling report ng PSA, wala ho Talagang bumagsak ho ito. Ang sinasabi nila ay yung October 2025 kasi yung November 2025 hindi pa ho available yan kasi talagang medyo may panahon. So ito, yung October 2025, yung unemployment rate dito po sa Pilipinas ay 5.0%. Na kung saan ito po ay tumutugon at ibig sabihin may katapat ho ito katumbas ng 2.54 million unemployed na mga Pilipino mula 15 anyos hanggang pataas. Ibig sabihin 2.54 million ang walang trabaho. Mga kababayan, so napakatindi ho nito, no? At talagang grabe ho ito. So dito ho ang ratio ho nito, mga kababayan, yung 5% na unemployment rate, ibig sabihin ay 5 sa bawat 100 Pilipino ay walang trabaho. Naku, napakarami ho nito. Kapag ganyan ho na marami po nawawalan ng trabaho, talagang lalo pa humihina ang ating ekonomiya kasi wala hong panggastos po sila. Mga kababayan, at syempre, talaga naman sa totoo lang ngayon, talagang humihina po. Bakit ho? Kasi marami ho natigil na mga proyekto sa mga nakaraan, katulad lang ho, di ba, nung nakaranas ho tayo ng COVID dito po sa ating bansa, talagang lugmok ho yung yung ekonomiya ng ating bansa. At siyempre, hindi lang naman dito at maging sa iba yung dagat, talagang lugmok. Dahil sa wala ho, sinara po yung mga negosyo di po ba? At tanging parang yung pagkain ng mga essential, yung mga talaga importante lang ho, ang nakabukas, di ba? Yung kanilang operasyon, pero limitado. So, ang sinasabi, ang isa po sa mga bumuhay noon, pagkatapos pa ng COVID, ay yung infrastructure, di ba? At nagtuloy-tuloy ho yung konstruksyon, lahat ng iba't ibang mga struktura, yun ho. At siyempre, nakapaglikha rin yan ng mga dagdag na trabaho. At alam nyo, kapag may mga infrastruktura, magiging katumbas po niyan para lalong lumago yung ating ekonomiya at yung mga pwede makinabang, benepisyaryo dito po sa mga infrastrukturang ito, wala, talagang makikinabang at katulad ho, yung mga pagkaroon mga mamamayan, di ba, nagtatrabaho at mga iba pang negosyante at hindi yung mga dayuhan o turista. So, tuhog-tuhog po ito. So, ito ho ang pinakamatindi, ay 5% noong Oktubre, mga kababayan. At ang idudugtong na rin ho natin dito po sa isyong ito, mga kababayan, ay ito hong, di ba, bumagsak din ho yung halaga ng piso kontra dolyar, US dollar. At yung nakaraan, bago magsara ho nung Friday, ay nasa 59 pesos ang halaga ng piso. So lalong humina yung ating piso kontra dolyar. So malaking epekto ho nito dahil sa bagamat sabihin natin na lumakas po ang piso at humina ang dolyar, pwede makinabang din ho rito ng kaunti itong mga
versus Philippine workers. Pero hindi po ganap yan makikinabang kasi halimbawa lumaki ang kanilang palit sa mga dolyar na ipinapadala rito. Pero kung ang magiging dahilan nito, yung pagtaas naman ng mga presyo po ng bilihin, wala rin ho ito. So, mababalik lang ho. Kasi alam niyo naman ho, yung mga bilihin ho dito po sa ating bansa, at iba't iba, yung mga halimbawa, pagkain, kung ano man, iba't ibang produkto, may mga sangkap po yan na imported. Siyempre, kung imported yung mga sangkap ho niyan na ating binibiling mga produkto tulad po ng pagkain, kung imported, ano pamibili? $. So, sila naman, yung mula sa peso, magpapalit po sila sa dolyar para ipambayad. So, lugi ho sila, bataaso. Ibig sabihin, malaki ang ilalabas ho nila na peso So, ganun mangyari. Ang gagawin ho nila, para makabawi po sila sa pagbagsak po ng halaga ng piso kontra dolyar, itataas po nila ang presyo. So, ganun ho, iikot-ikot lang ho, mga kababayan. Talagang lahat ho tayo madadali. Di po ba? Kaya pinakamainam ho na sana ay patuloy na ma-resolve ho itong problema ito, no? At mapalakas po yung piso kontra dolyar at bumaba po. Ito po ho pinaka-importante. Sana po ay bumaba ang presyo na mga bilihin dito po sa ating bansa. Kasi alam nyo, talagang isa ho ito sa nagpapahirap po sa lahat. Kahit na sabihin mo, lalo yung mga minimum wage earner Di po ba? Na kung saan talagang pag sumeldo, ubus ka agad ang daming bayarin. Bayarin sa kuryente, sa tubig kahit na yung anak mo nasa public school, wala akong matrikula, pero may gastos ito sa pang-araw-araw na pamumuhay, di ba? Papasok ko siya, di po ba? Tapos yung budget nyo sa bahay, sa pagkain, napakarami hong problema. At talagang, di ba, isa po yan sa nireklamo ng lahat. Ito hong presyo po ng mga bilihin. Sana ito po ay masolusyonan sa lalo madaling panahon ng ating gobyerno. So, ito ho, mga kababayan. Ano po masasabi nyo ho rito? Dito ho sa halos zero na po. Ibig sabihin, kumbaga sa yung mga negosyante, dayuhan man, at lokal, siguro sa dayuhan, parang binura na muna nila sa listahan ng Pilipinas. Ako, huwag muna tayo mag-invest yan. Magulo dyan may problema dyan, napakatindi ng korupsyon dyan sa Pilipinas at hanggang sa ngayon, hindi pa nga nila matukoy kung sino talaga yung totoong mastermind dito po sa mga walang yang opisyal ng gobyerno na nagkamkam ho ng aabot ho trilyon piso ang naibulsa dati ho, mga milyon lang ho ang di ba, nai-involve kasi may nakukulong pa ho ng mga opisyal Dito ho, kung susumahin mo, aabot po ng trilyong piso. At least nasa 1.2 trillion. Grabe ho, di po ba? So wala pa rin ho na nagot dito po sa atin, sa mga opisyal ng ating gobyerno. So kayo po, ano masasabi nyo rito? Halos zero na raw po ang investment. Negosyante ho nagsabi si Ginoong Sergio Luis Ortiz, chairman ng Philippine Chamber Commerce and Industry o PCCI at presidente po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. So big time ho ito na negosyante, mga kababayan. At talagang alam ho nila, kasi alam nyo naman yung mga big time na negosyante, talagang binabantayan ho nila ang galaw ng ating ekonomiya. At siyempre, isa ho dyan sa hudyat na gumagalaw at gumaganda ekonomiya, marami po pasok ng mga investor. Kasi yan po yung makaka-attract ho Siyempre, pag, maganda ekonomiya ng Pilipinas, dapat mukhang sumabay tayo ron at magpasok tayo ng puhunan. Di ba? O kung meron na ho silang negosyo rito, palakihin pa. So, magiging resulta niya, magdadagdag ho sila ng empleyado. Kung nandito sa Pilipinas, siyempre, mga Pilipino makikinabang. Di po ba? So, yun lang ho. Mga kababayan, ano ho ang masasabi niyo rito? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at para magkaalaman kung ano man ang masasabi niyo rito. Halos zero na po ang investment. Ibig sabihin, wala na hong pumapasok na mga investor dito po sa ating bansa para maglagak ho ng puhunan. Na kaya naman ho, ganyan, talagang sasad sa doon ng gusto yung ating ekonomiya at ramdam na ho yan sa palitan ng piso kontra dolyar. 59 pesos at nasa 22 o
29, mga ganon, talagang malapit na sumampas sa 60 pesos eh. Oh, mga kababayan, tapos yung unemployment rate, tumaas po.